taong gulang pa lang si Alas, pero ang kanyang timbang umaabot na ng 40 kilos. Kilalanin natin ang heavy gut kid ng Occidental Mindoro. Ang kanyang mga binti, siksik. Parang kumpul-kumpul din ang kanyang mga braso. At ang kanyang mukha namimintog. Ang kanyang timbang nasa 40 kilo. Sing bigat ng isang sako ng simento. Kahit pa siya'y 2 taong gulang pa lang. Super cute po talaga. Parang anak ko. Hawig na hawig. Siya si Alas. Pag dinala po namin siya sa may bayan, sa palengke, talagang pinagkakaguluhan po siya, ma'am. Pag nakita siya, ay, ang taba ng bata, oh. Ate, pwede mo pa picture naman ako? Ang cute naman si anak! Gayunman, ang mag-asawang King at Rochelle nag-aalala. Habang lumalaki siya, habang nadadagdagan yung edad niya, lalo siyang lumalaki. Yun po ang pinagtatataka namin. Timbangin natin ang posibleng epekto nito sa kanyang kalusugan. Dito sa San Jose Occidental, Mindoro, nakatira ang pamilya ni Alas. Magana raw ito talagang kumain. Pag narinig niya na inurong ko na yung upuan, sasabihin niya na, Mama, Sabi ko naman, opo, sige, kakain na tayo. Pupunta na yun, hindi na yun papayag na hindi siya uupo sa lamesa. Ang kanyang paborito, fried chicken. Pag naubos yung binigay mo sa kanyang una na kanin, hihingi pa ulit siya. Hindi siya namimili ng pagkain. Pag dumating po ako na pagod ako sa pamamasada, pagka sinalubong niya po ako, talagang mawala yung pagod ko. Ano ba, sabihin niya, Pa, pag sumagot ako, ang sasabihin niya sa akin, hotdog. Sasabihin niya na gano'n, kaya matatawa ka na lang din sa kanya. Malambing din daw ito. Kiss mo kasi papa, may tunog. Aroy, kabait naman Pag gusto niya magpakarga sa akin, yun po, kinakarga ko siya. Kaya lang, hindi po talaga ganun katagal ang kaya kong itagal sa kanya sa pagbuhat. Mabigat po talaga siya. Makakaramdam ka ng hingal. Hindi po yan napipirme. Talagang galaw ng galaw yan. Yun nga lang, dahil heavy gut, si Alas mabilis ding mapagod. Hinihingal siya. Ito yung timba na inuupuan talaga to ni Alas kasi ilang upuan na yung nagamit ni Alas na sisira. Pagka nakapahinga-hinga siya ng laro, maliligo na siya. Hindi magkasya sa kanya yung mga pinakamalaking diaper na mga pang baby. Wala na rin daw halos magkasya sa kanyang damit. Ang diaper niya kasi, medium na pang-adult diaper. Okay na? Ha? Opo. Opo. Lagi ring may nakatutok sa kanyang electric fan. Baka maliligo? Sa beach? Mawala lang ng minuto, naliligo na siya sa pawis. Matatakot ka sa gabi kasi malakas yan humilik. Kapag nagising siya ng mga bandang 1:00, 2:00, iiyak yun ang iiyak. Kakamutin yung likod, yung tiyan, tapos makakatulog siya ulit. Nasesaryan daw si Rochelle nung isinilang niya si Alas. Nung pinanganak ko po si Alas, ang timbang niya po ay 5.2 kilos. Sa paglipas ng mga taon, si Alas lalo pa raw lumobo. Hala, tinimbang di ba kita kaninang umaga, mahal? Bakit ngayon 41.4 ka na? Niloloko siya na itong baboy damo na to. Tapos tatawa siya ng tatawa. Siyempre nasasaktan din kasi anak mo yan eh. Sasabihan nila ng ganon. Pero bakit nga ba ganun na lang kalaki ang bata? Nababahala nga din po kami kaya baka isang araw hindi na niya kaya yung katawan niya. Yung tibok ng puso niya, mapagod, huminto, mabalutan ng taba yung puso. Ano nga ba ang kondisyon ni Alas? Upon assessment po, lumabas na po siya ay At bakit siya heavy gut? Yung papa niya po, nung ipinanganak siya, tumimbang ng 14 pounds. Mga magulang, may dapat bang ikabahala kung ganito na kabigat ang inyong anak? Ano rin ang dapat gawin para mapanatiling malusog ang bata? Titimbangin natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Lakas to.
2 taong gulang na bata mula San Jose Occidental, Mindoro, nasa 40 kilo o simbigat ng isang sako ng simento. Pero bakit nga ba ganun na lang kalaki ang bata? Yung papa niya po, nung ipinanganak siya nung taong 1986, ay tumimbang ng 14 pounds, 7 kilos siya. 10 po kami magkakapatid. Ako lang po yung pinakamalaking ganun. Kusa na lang pong pumayat. Pero ang kanyang timbang, ikinababahala na rin ng kanyang mga magulang. Nababahala nga din po kami, kaya baka isang araw hindi na niya kaya yung katawan niya, yung tibok ng puso niya, mapagod, huminto, mabalutan ng taba yung puso. Kaya naman inilapit namin siya sa isang espesyalista. Ginagamit po nating assessment for obesity sa mga bata is yung kanyang weight in reference po sa kanyang height or length po, no? So, upon assessment po, lumabas na po siya ay obese. Ibig sabihin, masyado pong mataas yung kanyang timbang with reference po sa kanyang height. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang normal na timbang lang ng batang nasa 2 taong gulang, 12.5 kilos lang. Ang timbang ni Alas, mahigit triple nito. As parents, kailangan po talaga natin maging aware. Kailangan maging tama ang timbang at height ng mga bata. Ang mga obese ay mas prone sa diabetes, hypertension, sakit sa puso. Base naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute noong 2019, isa sa bawat 10 batang edad 5 hanggang 10 overweight. We address the nutrition of our patients. Less po yung matataas sa sugar na mga pagkain. More fruits, more vegetables po dapat. Proper sleep, tapos yung mas active na lifestyle. 2 beses lang po kumain niya. Ang binabawal nga namin sa kanya yung matatamis kasi po isa yan sa malakas makapataba eh. Sa buong mundo, malaking problema ngayon ang child obesity. Kaya habang maaga pa, kontrolin ang problema. Para hindi na ito lumaki pa. Mahigpit na nakatali sa kama ang kamay ng dalagitang ito. Ang babae kasi, nakagat kasi ng aso na may rabies at pinaniniwala ang kalat na ang rabies sa kanyang katawan. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Ano ka? Ang dalagita, ang 13 anyos na si Jamaica, tiga-Tondo sa Maynila. Masakit talaga. Masakit yung balakang ko, kabiling-biling, ganyan. Sa pag-aakalang simpleng lagnat lang ito, pinainom ni Rosalie ng gamot si Jamaica. Sabi ko, parang okay na. Pagbalik ko dito, sabi niya, hindi ako makainom ng tubig. Baka may rabies na ako. Nagulat ako. Bakit ka nagka-rabies? Nakagat ka ba ng aso? Opo, mama. Kailan pa? Sabi niya, February pa. Sabi ko, ang tagal na. Bakit ngayon mo lang sinabi? Posible yan na tatagal pa ng 1 year bago lumabas yung manifestations mo, especially pag sa extremities, kasi pakyat yung rabies. Ang mag-ina agad na sumugod sa ospital. Lakas ng hangin ako dumadami sa kanya. Takot na siya. Wawala siya. Pagdating sa ospital, agad ipinasok si Jamaica sa isolation room. Ang rabies po is highly communicable. So matalsikan lang po tayo ng any fluid from the rabies patient. Pwede po tayong mahawa. Tanong ko sa doktor, ilang oras o ilang araw yung pagtagal yung buhay ng anak ko. Sabi niya, sorry, Mrs. Mga 24 hours lang yan, Mrs. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Hanggang si Jamaica, tuluyan na ngang binawian ng buhay. Pinagawa po talaga namin yun nung bago siya mag-birthday. Para makikita rin namin siya kahit wala na siya. Ma, pa, sana maging happy kayo kasi malaya na ako. Hindi ako nakakalimot magdasal sa'yo, babe. Mahal na mahal ka namin, babe. Sobra. Ang rabies, isang zoonotic viral disease sa ating central nervous system. Once kasi na infected, magkaroon talaga ng problema dun sa systemic function ng isang tao. Maaari itong maipasa sa tao o hayop sa pamamagitan ng pagkagat o pagkalmot.
Start nyo na may lagnat. Kapag dumating po dun sa phase, na neurologic phase yung tawag, dun po yung lumalabas po yung hydrophobia or yung takot sa tubig, aerophobia or yung takot sa hangin, tsaka po nagiging agitated po sila. Ang rabies ay walang gamot. 100% fatal, pero ito ay preventable. Wala kang halos makita na sugat. Kailangan ka pa rin i-vaccinate. Pwede rin maging portal of entry ng rabies kasi nasa lawa yun. Isang lalaki sa Ilocos Norte ang namatay sa rabies. Dagsa ang mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa mga nakalipas na buwan, tila parami ng parami ang mga nakakagat ng aso at nagkaka-rabies. Sa Animal Bite Center ng San Lazaro Hospital nga sa Maynila, pila balde ang mga nakagat o nakalmot ng aso para magpabakuna. Naglalakad po kami, tapos may mga batang naglalaro na may maliit na tuta lang. Siya kinagat. From January to September 14, so ayon to sa DOH, merong 354 cases ng rabies. So mas mataas ito ng 23% compared last year na 257. Samantala, sa Tagum City sa Davao del Norte, sa linggong ito, napaulat ang pagkamatay ng isa pang bata dahil di mano sa rabies. Pero bakit ang kanyang ina hindi kumbinsido na rabies ang ikinamatay ng kanyang anak? Di ako naniniwala na rabies talaga yun. Sa Negros naman, nagwawala ang isang lalaki matapos pulutanin ang asong may rabies. Pangil sa pangil nating pag-usapan kung paano makokontrol ang pagdami ng mga kaso ng rabies sa Pilipinas sa aming pagbabalik. Ang lalaking ito mula Mabinay, Negros Oriental, parang lasing, hindi makatayo at nahihirapan ng huminga ng abutan ng mga rescuer. Base sa investigasyon ng mga otoridad, ang lalaki mahigit isang buwan nang nakagat ng aso na alaga ng kanyang amo. Wala pong bakuna yung aso, ma'am. Sabi ng may-ari, bigyan siya ng panggamot, pang-inject. Hindi pina-inject, ma'am. Makalipas ang 3 araw, ang aso namatay. Pero sa halip na ilibing ito, kanila raw itong kinatay at pinulutan pa. Yung binigay na pang-inject sana ay binili ng lamas. Parang sahog ba doon para pangluto ng aso? Posible talaga, isa din yun sa dahilan na nagka-rabies siya dahil kinain niya yung aso. Nadala naman sa ospital ang lalaki, pero agad din siyang binawian ng buhay. Ngunit posible nga bang maipasa ang rabies sa pagkain ng karne ng aso? Eating the meat of a rabid dog, posible pa rin. Kasi yung rabies virus, naghahanap niya ng sugat or butas kung saan siya pwedeng pumasok. But the percentage siguro is very low na siya. Biting is the most common transmission. Ang aso kasi ay domestic animal. Hindi naman talaga ito for consumption use. Isa pa sa hinihinalang nadali ng bagsik ng rabies nito lang nakaraang linggo, ang 10 taong gulang na si RJ mula Tagum City sa Davao del Norte. Galing lang daw si RJ sa eskwelahan nitong November 15 nung sumama ang pakiramdam nito. Pinainom ko siya ng gamot na wala naman. Suka siya ng suka. Tapos nung bandang alas 6 na is dugo na talaga ang sinukan niya. Dahil dito, isinugod ni Genevieve ang anak niya sa ospital. Nagkuha sila ng dugo. Pina-examine nila. May bakterya daw po ang dugo ng anak ko. At laking gulat niya nung nalaman na ang kanyang anak nakitaan daw ng sintomas ng rabies. Naalala ni Genevieve na si RJ, nakagat ng alaga nilang aso. Magti 3 months na. Naglaro-laro kasi sila. Nakudlit lang siya ba? Maliit lang na maliit. Pinadugo ko talaga yun. Sinabon ko pa yun. Si RJ, inilipat sa mas malaking ospital. Itinali pa nila yung anak ko. Hindi nila ako palapitin kasi daw para sa seguridad ko. Tapos may nilagay sila na bayan. Para pangkalma daw yun. Kaya nakadala beses silang nag-inject. Ma, I love you. Sabi ko, I love you too, anak. Sabi ko, kaya mo yan. Sabi niya, oo. Mga ilang minuto lang, hindi na talaga gumalaw yung anak ko. Ang hirap po ng sitwasyon kong mag-isa. Sinasabi po, pabaya po akong ina. Kaya wala pong inang magpahamak sa anak
Sa kabila nito, si Genevieve, hindi kumbinsidong rabies ang nakadali sa anak. Tinatanong siya sa doktor, nakikilala pa naman niya sarili niya, takot sa aircon. Siyempre po, sobra po talaga ang lamig, tapos ang taas po ng fever niya. Kung totoo po na may rabies ang anak ko, ako po nahawaan na sana. Kasi lahat ng suka niya, pati dura niya, dinudura niya, nasa akin po lahat. Kaya para mawala ang agam-agam, ang City Veterinarya ng Tagum City sa Davao, sinuri ang lagay ng aso na nakakagat kay RJ. Ang pagtitest po kasi sa laboratory ay yung utak talaga ang sample. At doon na nila i-examine sa microscope at makikita kung positive or negative. At ayon sa ginawang test, ang alagang aso ni na Genevieve, Ang result is negative for rabies. pero nanindigan ng mga doktor na rabies ang ikinamatay nito. Pero paano ito nangyari? Yung bata, typical na presentation ng hydrophobia, aerophobia, nagsusuka yung bata, irritable, and in distress yung bata. Based on the signs and symptoms, yun ang impression. Possibly iba yung source ng rabies. Sa huli, para kay Genevieve, ano man ang tunay na dahilan, hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng kanyang anak. Sa mga magulang, alagaan na lang po mabuti ang mga bata. Pag naganyan na po yung anak nila, asikasuhin po agad. Ang laki-laki ng pagsisisi po. Yung aso na may rabies, hindi naman nila kasalanan na carrier sila. Pati sila victim. Mamamatay rin sila. Irresponsable na nag-aalaga ng mga aso at pusa. Yun ang dapat i-antagonize. Yung gobyerno natin, meron silang programa na nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rabies. Be a responsible pet owner. Dapat unang-una, bakunado yan. Hindi lang sa rabies. To keep them safe from rabies din. Ang bagsik ng rabies, walang sinasanto. Kaya sa oras na makagat o makalmot lang ng aso o kahit pa ng pusa, lalo na yung hindi bakunado, agad magpa-anti-rabies injection bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Anak ko. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.